Hey guys, and welcome back to my channel. So it's a beautiful Thursday morning, November 28, 2024. Bored na naman tayo. Kaya pupunta tayo ng Bolinao, Pangasinan. Samahan niyo kami. Tara! So after 6 hours, parating na rin kami dito sa Charla Roste by SMS Hospitality. Nakakatuwa kasi yung tingin ko may-ari kasi ang apelido niya Charla Roste. Nag-message pa siya to check on yung mga special request. Kasi birthday ni Jowa sa Sunday. So nagpa-request ako ng massage for this weekend. So, tingnan natin mag-room tour tayo. Kahit nandun na kami sa loob. Room tour lang daw. Quick room tour. So, we got the suite. Siyempre, special location. So, kumuha kami ng malaki-laking room. Let's go through the whole room. Ito na yung banyo. So, meron mga... Actually, nakakatuwa kasi ito din yung... Ganito rin yung gamit namin, more or less. Bench Organics kami sa bahay. So, ang cute lang na may Castile soap sila dito. Maganda na yung aesthetic nung kanilang sink. Meron lang kasamang toilet paper, kaso wala lang sink yung toilet. Then, here's the shower. Very aesthetic. Oh, diba? Ayan. May ventilador, ang cute. Sara natin yung pinto ng banyo. This is our room. So may kasama na siyang ref. Ayan. Para kung may dala kayong mga inumin, kung may food kayong at least hindi naiinit, hindi pala lalamin, sorry. TV, maliit lang naman. Pero syempre, why stay in the room para mag-TV, diba? A little table. So, pwede magtrabaho kung mag-work from resort. Yung mga chairs. Say hi! Ayan, ang aircon bago pa Medea. May extra na bed kasi nga suite. And then feeling ko king size to. Kasi malaki. A little place para habang nanonood ng TV. Ang malaking mirror, full size. At least gusto nyo pumarma, pwede before going to the beach. Kompleto naman sa saksakan, may ventilador pa. So this is basically our room. Lalabas kami. Tingnan natin kung gaano kalakas yung hangin, kung pwede tayo mag-drone, kung makakapag-swimming nga ba tayo dito sa beach na to, or talagang pagpunta na lang natin ng Patar Public Beach. Actually, doon daw yung pinakamaganda. So, pupunta rin tayo. We'll see what's there para makita natin kung saan tayo makakalangoy. So, ito na, nandito na tayo. Lakas ng alon, grabe. Pero ang ganda ng place. Ito, dito kami galing. Dito yung room namin. Hindi naman daw siya beach view. Pero yung bintana nakatapat sa beach. Tsaka kami nakaharang ng mga halaman. So yun lang yung siguro sana matanggal yung mga halamang nakaharang. Lakas ng alon. Although may part naman na pwedeng liguan. Ang laki ng lugar. Ayan. So, meron ditong deck para pwede mag-picture-picture. Amazing.
Very relaxing yung place. Laki ng place actually. Kung silipin pa natin kung ano pang meron dito sa place. Ikot-ikot tayo. Malaki actually siya talaga. Andito kami sa may harap na part. Hindi ko alam kung pwedeng umakyat dun sa taas ng building ng room namin. Pero may mga nakatambay din dito. May mga hammock. Ito, may mga mesa pwedeng kumain. Mangroves na nakatubo sa sand. We'll do a drone later. Andito yung kanilang pool. Ganda yung pool. Very aesthetic. Kaya punta natin. Ayan, may hammock. Chant. Diba? Pwede matulog habang tapat lang sa dagat. Shower area. And then, ito na yung kanilang pool. Ganda ng pool. Very relaxing yung pool kasi nandito lang siya sa beach. Ito na yung area ng beach. Pwede nang tumambay dito. Naka-infinity pool sila. Pwede mag-picture-picture doon sa may gilid. A lot of places that are very aesthetic. So, tingnan natin kung ano pang meron. So, ito, yung part, actually pwedeng mag-picture-picture. Dami pwedeng picture to. Wala namang nasa taas. Pero pwede mag-picture dito. Ang puti-puti. Ayan, pwede ka mag-picture dito sa mga columns. Tanggalin nyo lang yung shower. Ayan. Saka sana wala yung bucket doon ng your pail na nandun. I don't know what that is for. Ang dami lang mga mancha ng rust. Siguro hindi lang nila nalilinis na. Again, it's because of the dagat na sobrang lakas. Ayan. Sarap ng hangin actually. Hopefully, hindi umulan kasi dumidilim na. Tingnan pa natin kung ano meron pa dun sa area na yon. And then, let's see kung meron pa tayong ibang pwedeng activities. Sa Agoda Cotopinuc, around 13,000 dun sa yung suite. It's good for around 4 to 6 people. Hey guys, day 2. Ang lamig ng umaga. So it's around 6 in the morning. Tinignan lang namin kung gaano ka ganda ang beach ng umaga. Wala pa halos araw. Tapos very very cloudy today. Nagbago yung weather forecast for Bolinao today. Cloudy. Ganda ng beach. Kahit ang lalaki ng alon, at least may parang breakwater kasi may mga bato-bato before it gets to the beachfront. May mga nagsuswimming na. May mga naglalakad sa beach. And the waves are actually very, very big. Yun pa pala guys. So pag yung punta kayo dito, tapos wala kayong mga utensils, wala kayong mga plato-plato, bakasyon lang. Tulad ng ginawa namin. And wala kaming anything na dala. Ang iniisip namin, bili kami food dito, ganyan. Pwede kayong bumili. May mga karinderya sa labas. Yung mga food stalls, whatever. Hindi naman food stalls. But, yung mga barbecue, ganyan. Pwede kayo dito. Sa kitchen dito, kompleto naman sila ng gamit. Actually, pwede kayong bumili ng ice cream, may soft drinks, other stuff. Tapos, pwede kayong humiram dito ng mga plato. Hugasan nyo nga lang, syempre. Plato, baso, utensils, lalagyan ng food. Dito sa kabila, nagluluto sila. Yan. Wala naman daw charge so far. So, at least, safe kayo dun sa part na yon na pwede kayong punta rito na may takeout lang kayo.
Additionally, they have a microwave. Kung meron kayong mga tinake-out na gusto nyo initin na hindi naman kailangan lutuin na. May microwave, may oven toaster, may rice cooker. Siguro ano lang, just be mindful of other people. Mindful na kailangan kayo yung maghugas, hindi yung ibabagsak nyo lang dito. Right, so, lalo na tonight, ang sabi nung sa front desk, puno dito, fully booked sila. So, yun. Just be mindful of those things para at least share kayo ng space. Ito pa pala, meron pang tubig. So, may dispenser dito. Sure kayo na meron kayong magiging tubig. So, dun sa room, may 2 bote yung sa amin. Bottled water. Refill nyo lang kung gusto nyo. Although kami may dala kaming tubigan talaga every time we go out. So, yun lang for now. Ikot-ikot din tayo. Mamaya pupunta kami sa beach. Sobrang low tide na niya ng ganitong oras. Almost 7 o'clock. Yung low tide niya kanina, saka yung low tide niya ngayon, mas mababa. So, tingnan natin. Actually, ma-corals, guys. Kahit kitang-kita yung mga bato-bato, kailangan ng aqua shoes for this. Grabe. So, ito na yung place. Ito na yung bubong. Nakakakit na kami. Ito yung kapitbahay. Ayan. Luwag pa niya actually. Baka may de-develop pa sila dito. Ganda nitong taas nila, kaya lang hindi pa na-develop. Mukhang binagyo to. Kasi sira yung bubong. If you look here, yan, sira yung bubong nila. Mukhang inabot sila ng bagyo. Maganda sana kasi may pool sana dito, may lap pool or tambayan na pool while looking at the ocean. Ayan. Ayan na yung view. Sobrang ganda ng view. Sayang sana tong part na to. And then you can have some events here. I'm guessing. Kasi may kitchen siya. May toilet na din. Technically you have a 360 view of the whole place. Maganda rito, yun talaga, kitang-kita mo yung dagat. So, just do a really good with view. And then we'll do the sunset. Ayan, ang laki ng waves. Buti may nakakapag paligo pa. Actually, maganda nga din siya kung maliligo. Medyo dumadami na yung tao. Parang ako nag-drone shot ng walang drone with this. So, day 3 natin, guys. Dito pa rin tayo sa Shalaroste Resort dito sa Bolinao, Pangasinan. Please like, share, and subscribe to the channel if you're still not a subscriber para dun sa mga additional nating mga videos about mga gala, mga luto, and everything else. So, yung day 3 natin, we'll cut out the video already. Although 5 days kami dito, but so far, I guess we can give already the honest review of the place. So I'll just give you guys the pros and cons. So meron tayong listahan na sobrang dami namin na ilistang pros and cons for this day. So pros namin, malaki yung room. Siyempre yung suite yung kinuha namin. Malamig at mukhang bago naman yung aircon. Actually kahapon, nung nasa labas kami ng room, nagpapalit sila ng aircon dun sa ilang rooms nila.
Sobrang nilalamig ako, di ba? So may konting sipon na. Nagpalit sila ng mga aircon. Bagong-bago yung mga aircon na pinapalit nila. Naka-box pa talaga. So at least alam natin well-maintained yung air conditioning nila. They have a smart TV. Although, kung gusto nyo mag-Netflix, pupunta pa kayo sa front desk, which is a few meters away. Papa-set up nyo yung TV. May YouTube naman, so at least yun magagamit. Again, yung ref, meron silang ref dito. Maayos yung ref, mukhang bago-bago pa siya. May plastic-plastic pa yung ibang parts. Yung kama itself, sobrang relaxing. Lambot ng kama, ang ayos ng mga una nila. So that's the main bed that we have, yung king size bed. Yung maliit na bed, yung extra bedding, hindi naman namin tinry. Nilalagyan namin ng mga gamit. They have a water kettle. So kung magbibili kayo ng mga instant noodles, pwede. So before kami umakyat ng mga bundok-bundok coming here, dumaan kami ng 7-Eleven para bumili ng mga instant noodles din. Sa CR, may bidet, may water heater, may kompleto naman sa toiletries that they have. Additionally, for the place itself, free yung use ng stove, may microwave, yung oven toaster, may free na water, pwede na mag-refill ng mga dala-dala yung mga tubigan. Free use of the plates plus utensils, saka yung mga lalagyan ng food, kung magluluto kayo and all that. Yung dining area itself, nakatapat siya sa beach. So maganda yung view nyo while you're eating. Again, super laki ng place. Very aesthetic siya. May mga places na pwede kayong mag-photoshoot, mga hagdan, dun sa may pool. Again, yung pool, it's an infinity pool. Nakatapat din siya sa beach. So yung sunset, kitang-kita nyo. Sa mga cons, so yung room again, going back to the room, hindi siya soundproof, so dinig nyo yung mga nagaganap sa corridor. Kung may nagbabagsak ng pinto ng ibang room, dinig siya. Kung may sumisigaw na bata sa corridor, nag-e-echo siya. Walang toilet seat dun sa CR. So medyo kung uupo kayo, kung maliit na bata, pwedeng malaglag dun sa toilet. Yun lang naman so far for the CR tsaka sa room. For the place itself, hindi siya sobrang well-maintained. Actually, yun nga, dun sa first part ng video natin, there are parts sa pool na may kalawang. Walang ilaw yung pool, lalo sa gabi. So, nag-swimming kami kagabi before going back dito sa room. Walang ilaw sa ilalim. So, hindi mo nakikita kung gaano kalalim na yung pinupuntahan mo. And the pool itself, yung pinakamalalim niya is about 5.5 feet. So, malalim yung greater area ng pool. So, hindi siya advisable sa mga bata. Meron siyang parang hagdan-hagdan. Eventually, makakarating ka dun sa malalim na part. Pero yung greater area ng pool, yun yung 5.5 feet. Kung nasa pool ka, may nakaharang ng mga puno sa mga view. Even dun sa dining area, may parts na may nakaharang ng mga sa view itself. Yung overgrown trees, hindi nila natitrim na, hindi na na-maintain. Yung second pool area, and I showed it to you in the middle part of the video, dun sa bubong or dun sa roof deck, hindi na siya na-maintain. So, sayang lang. Dun sa Ogoda kasi pinakita pa nila yung pool. Pero syempre ngayon hindi nyo magagamit because of the damage dun sa bubong ng roof deck nila. Sa parking area, mabato. So marami namang parking. So kung marami kayong sasakyan, maraming mga guest,
hindi kagad mapupuno yung parking compared sa ibang resort. So madami. Although yung iba may mga nakaharang na puno sa gitna ng parking area. So dapat yun matrimman lang nila. Kung may dala kayong mga maleta, need nyo nang buhatin yung maleta kasi baka matagtag yung gulong pagka dinaan nyo doon sa mga bato na area. Doon sa kitchen, merong mga soft drinks, beer, merong ice cream. Kung may kailangan bilhin doon, either kukontakin nyo yung front desk through text or Viber or pupuntahan nyo sila. Medyo malayo-layo, a few meters away pa sila. So, kailangan pa silang puntahan doon, babalik ka pa sa kitchen bago nyo makuha yung binili nyo. Yung beach, mabato yung beach actually. So, need nyo ng aqua shoes kung magsiswimming kayo dun sa beach itself. Lalo na pag low tide, makikita nyo na talaga yung mga bato-bato na dun sa beach itself. Sa Agoda, so since pinok ko sa Agoda, may nakalagay doon na may golf course sila. Actually, walang golf course. Wala kami nakita nung nilibot namin yung buong place. So, that's a big minus for them to put it in Agoda tapos wala naman pala. May playground doon sa malapit sa front desk for kids. Ang problema lang doon, maraming naka-uslit, kinakalawang na mga drum nakabaon sa lupa. So, really, really not safe for kids. Malapit siya actually dun sa may playground. That's one big feedback that we have for the place. Kasi kung actually may isang drum na yung napupunit na dahil kinakalawang, tapos nakatapat siya dun sa isang slide. So, kung lumampas yung bata dun sa slide, it might just be an accident waiting to happen. So that's all the cons that I actually have. But additionally, so mga dagdag kaalaman lang for the place. Walang public transpo dito sa area na to. Halos walang dumadaan na trike din. Normally, you have to coordinate with your front desk or kung may nakasalubong kayong mga tricycle driver, ganyan. Kukontratahin nyo na sila kung wala kayong sasakyan dito sa area. Pupunta kayo dito, nag-commute lang, ganyan. So, kailangan kumontrata kayo ng mga sasakyan. Yung resort itself, walang resto. Although, pwede pa rin kayong umorder dun sa mga kainan sa area. Dun sa front desk, may mga menu naman sila for some of the restos or mga tinda-tindahan lang na dito in the area na nag-offer ng breakfast, lunch, or dinner. So, yun lang so far. This is all for the Shalaroste Resort here in Bolinao, Pangasinan. Again, if you're still not subscribed, please subscribe to the channel for a lot of the other videos that we have. So this is all. Thanks, guys. Bye.